Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, Kamandag 2025 matagumpay na natapos sa Tawi-Tawi. Inflation rate sa bansa bumagal sa 1.3% noong Mayo. Senior high school gustong ipatanggal ni Senator Jinggoy Estrada. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Formal nang nagtapos ang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o Kamandag Exercise 2025 sa pamamagitan ng isang full mission profile na inilunsad sa lalawigan ng Tawi-Tawi kahapon. Kabilang sa mga pagsasanay ang boat maneuvers, visit, board, search and seizure o VBSS at gunnery exercise sa mismong karagatan ng Tawi-Tawi. Napili rin ang lalawigan dahil sa malaking papel nito sa seguridad at kritikal na posisyon nito sa mga banta sa karagatan ng Pilipinas. Ilan lamang sa mga lumahok sa nasabing pagsasanay ang 2nd Marine Brigade, Marine Battalion Landing Teams, Philippine Navy at maging ang Philippine National Police o PNP. Matagumpay na nagtapos ang Kamandag 2025 bilang mahalagang aspeto ng maritime security, humanitarian assistance, disaster response at counter-terrorism operations ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa. Nananatili pa rin ang pagbaba ng presyo ng bilihin sa bansa matapos makapagtala ng 1.3% inflation rate noong Mayo ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Bahagyang mas mababa ito kumpara sa naitalang 1.4% noong buwan ng Abril at malayong mas mababa kumpara naman sa 3.9% sa parehong buwan ng 2024. Pasok din ito sa forecast ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maglalaro lamang sa 0.9% hanggang 1.7% ang May inflation rate. Dahil dito, naitala ang pinakamabagal na paggalaw ng presyo ng bilihin sa bansa mula noong November 2019. Ayon kay National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation noong Mayo ay ang mas mabagal na pagbaba ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na nasa 2.3% kumpara sa naitalang 2.9% noong Abril. Malaki din ang naging kontribusyon sa pagbaba ng inflation ang restaurants and accommodation services na bumaba sa 2% mula sa dating 2.3%. Nais ipatanggal ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang mandatory senior high school o SHS level sa ilalim ng K-12 program sa educational system sa buong bansa. Ayon kay Estrada, pangunahing dahilan niya ay hindi umano natutupad ang mga pinangakong benepisyo ng nasabing programa sa mga mag-aaral. Sa inihain nitong Senate Bill No. 3001 o ang Rationalized Basic Education Program, iminumungkahi nito na ibalik na sa dating ang curriculum o ang 1-year kindergarten education, 6 years of elementary education at 4 years of secondary education. Dagdag pa ni Estrada na dagdag pasanin lamang ito sa gastos ng mga magulang, gayon din sa oras ng mga mag-aaral. Tinukoy din ng senador na hindi naabot ng SHS program ang vision nito na makipagsabayan sa international standards dahil na rin sa congested curriculum, overworked teachers and students at low employment rate ng SHS graduates. Kaya naman layo ng kanyang proposed bill na pasimplihin ang high school system habang sinisiguro ang kalidad ng edukasyon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita. Thank you.